Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga kasama natin sa Zoom, sa ating mga viewers, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po. Welcome po sa ating Power of Prayer. Paki-like and share po ang ating gawain para mas marami ang makaranas ng kabutihan ng ating Diyos. Para po sa ating mga onliners, pakisulat po ninyo sa comment box ang inyong mga prayer requests at ang mga natataning pasasalamat at mga praise items. Basahin ko po muna ang isang verse mula sa Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at sasagot ako sa iyo. Ipapakita ko ang mga dakila at mahihirap na bagay na hindi mo pa nalalaman. Ibig sabihin, kapag tumatawag tayo sa Diyos, hindi lang siya nakikinig, siya ay kumikilos. Ito po, nabasa ko tong quotation na to. Prayer is not just our words going up. It is God's power coming down. Ang panalangin ay hindi lang salita na umaakyat, kundi kapangyarihan ng Diyos na bumababa. Kaya ngayong gabi po, let's open our hearts. Let's expect that God will speak, God will move, and God will answer. Amen. Okay po. Dadako na po tayo. Asan po ang aking mga kasama dito, mga prayer lead? Asan ang magaganda kong prayer lead yan? Okay. Sige, tayo ay pupunta na sa hontahan natin. Kasi ang babata nila, talagang si Ate Osan talaga o Tita Osan. Sige po. Ang ating pong memory verse this week ay Exodus 9:16. Ang sabi po doon, ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at sa gayon maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Ito po ang ating pag-uusapan. Paano pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa buhay mo sa mga nakaraang araw? Sige po, yung po mga onliners, pwede pong sumagot. I-type nyo po sa comment box ang inyong pong sagot. Paano pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa buhay mo sa mga nakaraang araw? Sige po, umpisahan ko po. Sa akin, pinakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya sa buhay ko parang everyday, sa lahat, sa araw-araw. Kasi sabi nga, every gising is a blessing. So yung lakas na pinagkakalob niya sa akin. Okay? At the end of the day, mapapaisip ka natapos mo lahat yung gawain na yun, hindi mo alam kung paano mo natatapos, kung paano mo nagagampanan ang responsibility mo sa buong araw. So, doon po, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay ko. Kaya purihin po ang Panginoon. Si, si Janaya, ikaw Janaya, paano pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa buhay mo itong mga Ayan, nakarang araw? good evening po. Alam naman po natin na sa panahon po ngayon, parang madaming na pong nagiging problema sa society po natin. Marami pong sakuna. So, napakita po ng Diyos yung kapangyarihan niya sa pagpapanatili po sa akin na ligtas po sa pang-araw-araw. Kaya po, nandito po ako ngayon. Amen. Oh, how about Sab? Ikaw, Sab. Hello po, good evening. Sa akin po, napakita po ni God yung kabutihan niya sa akin through answering my prayers po. Yung mga naging prayer request ko po in the past few weeks is nasagot po siya this week. So, thank you Lord for that po. Amen. Amen. Sige po, ang ating huling tatawagin ay si Pastor Arnel. Kayo po, Pastor Arnel, paano po pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa buhay niyo po sa mga nakaraang araw? Amen. Yung provision ng Diyos. Alam niyo po, Mm. galing kami ng convention.
sa Davao, yung expenses. Ah, Diyos po ang tumugon yun eh. Tapos siyempre, aalis ka, yung iiwanan mo sa family. Pero ganun kabuti ang Diyos, yung hindi talaga siya nagkukulang. Yung needs natin, isusupply niya. So, yun ang doon ko nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya talagang tiwala po tayo sa Diyos. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain ay tayo manalangin. Sige po, samahan akong manalangin. Panginoong Diyos, salamat po dahil ikaw ay makapangyarihan. Hindi nababawasan yung power mo sa kabila Yes, ng Lord. patuloy na pagtugon mo sa aming mga needs, sa pag-provide ng protection, Yes. sa pag-sustain ng universe, ng Yes. bawat tao sa mundo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na walang katulad. Salamat sa iyong biyaya na aming nararanasan sa araw-araw. Salamat po sa gawain ito, Panginoon, kung saan yung aming mga pasanin, pwede naming sabihin sa iyo, pwede naming ibigay sa iyo dahil alam namin ikaw yung Diyos na kasama namin. Ikaw yung Diyos na tutugon sa mga panalangin ito ayon sa iyong kalooban. At salamat o Diyos kasi dahil sa ganitong gawain, yung mga problema po ay naiibsan, gumagaan. Dahil nga bukod doon sa nagkakaroon ng pagkakataon ng bawat isa sa amin na maipag-pray ito, ay nakikita rin namin at naririnig namin yung mga pasasalamat, papuri, yung mga patotoo kung paano ka tumugon. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat sandali ng gabing ito doon sa Yes, mga Lord. kasama ko dito sa Zoom. Yung pagpapala mo, maranasan namin, even yung mga kasama namin na viewers ngayon, pagpapala Yes, mo po Lord. ang naranasan din ng bawat isa. Tinataas ko po ang gabing ito, dalangin ko, kung ano man yung posible maging mga hadlang sa pangalan mo o Jesus, hindi po ito magtatagumpay. At ang Amen. gawain ito, Panginoon, ay magiging kapahayagan ng iyong kadakilaan, kabutihan at kapangyarihan. At Hallelujah. ikaw ang patuloy naming itataas sa gabing ito at sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayon po sa awit 95:2, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ang mga awiting may tuwa at galak. Pangungunahan po tayo ng worship leading team sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of all the breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me. Lead your love to those around me.
every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Oh, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead
Amen. Amen. I will put my trust in you alone and I will not be shaken. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Muli po, dadako na po tayo sa ating prayer focus. Po, makikita niyo po sa inyong screen na naka-flash po ang prayer focus. Ang prayer concern po natin ngayong gabi ay tungkol po sa ating church. Bibigyan ko po ang bawat isa sa inyo, kung kayo mga onliners, kayo po sa inyong tahanan, kung kayo po ay 2 o 3, kayo po ay maggrupo, ipag-pray po natin to within 5 minutes po. Okay po, and then after po, i-recap po, ipag-pray po yan ni Pastor Arnel. Sige po, tayo po ay manalangin. Magandang gabi po. Tayo po manalangin para sa ating church. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang TMCC, yung nalalapit o Diyos na Church Annual Meeting this December 14. Dalangin ko po, Panginoon, yung pagsama mo sa mga ginagawang paghahanda dito at yung magiging agenda. Dalangin ko, Lord, bawat bahagi nito, yung presence mo, ay maranasan ng bawat isa. Higit sa lahat, maging opportunity din ito upang doon sa part ng election for the next member ng BOT. Lord, kami ng mga member voters, O God, yung wisdom na nagmumula sa iyo, O Diyos, ang maranasan at sumama sa amin upang doon sa pagpili makita namin, O Diyos, yung mga leaders na siyang magiging instrument mo upang bigyan ng direction ang TMCC. Dalangin ko rin, O Lord, ang bawat team and ministry leaders para sa ginagawang planning ng mga programs at paglalagay ng budget for next year. Dalangin ko po, O Lord, yung mga programa na ito yung magiging tutugon doon sa pagkatawag mo sa TNCC at ito yung magiging channel mo ng blessing upang maganap yung agenda mo para sa church. Dalangin ko na bawat team at ministry leaders, yung wisdom at yung kapangyarihan ng banal na spirito mo ang siyang maranasan ng bawat isa upang maging maayos po yung paglalatag ng mga plano at budget ng bawat ministry. We also pray, Panginoon, para sa TWC Church planting ito sa Manila East. Dalangin ko, Lord, kami po as a church, tulungan mo kami makita namin yung tinatawag na person of peace sa bawat lugar doon. Dalangin namin yung kahabaan na yun, O Diyos, ng Manila is hanggang Ortigas extension. Magkaroon po kami, O Diyos, ng connection doon sa mga person of peace.
ma-establish, magkaroon ng contact at makapagsimula na po para sa church plan. Tumawag ka rin, Panginoon, ng mga anak mo na magiging part po ng TWC church planting na ito. Even yung fundraising for TWC, Lord, dalangin ko, ngayon pa lang ilagay mo na sa heart ng team at ilagay mo rin sa heart ng bawat members na para maganap po yung pagkakaroon ng building dito. Wala kang ibang gagamitin kundi bawat isa sa amin. Kaya dalangin ko, Lord, matouch yung heart ng bawat isa. Laging maibigay yung best para sa iyo when it comes to offering. Dalangin ko rin, patuloy mong pagpalain ng mga trabaho ng yung mga anak, yung mga negosyo, i-bless mo, Panginoon, upang yung blessing na yun na dumadaloy sa kanila ay ma-channel po sa church at dito at sa TWC. At dalangin din po namin, Panginoon, na maganap nga po yung phase 1 project na to, ma-accomplish sa biyaya at kalooban mo. Yung mga taong in charge sa construction building na to, gagabayan mo po sila. Hindi po madali yung project na to, pero sa biyaya mo, yung pagsama mo sa bawat isa na tumatayo as part ng team para dito sa TWC, Lord, ay maranasan nila yung patuloy mong paggabay, kapangyarihan ng blessing mo. Kasama na, Panginoon, yung karunungan na nagmumula. So we pray for TMCC, Lord, na ikaw po, O Diyos, ang patuloy na maitaas at mapapurihan sa church na to at patuloy din dumaloy yung pagpapala mo po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ngayon po ay dadako na po tayo ngayong gabi sa ating pong message po. Ngayon po ang ating pong mensahero ngayong gabi ay isang Messiah Kids Sunday School teacher. Tanggapin po natin sa ating kalagitnaan si Kuya Tian Valle. God bless you. Father, we worship you, O God. We ask for forgiveness of our sins. We thank you, Lord God, for this day, for this Power of Prayer session tonight, Lord God. I pray, Lord God, na itago niyo po ako sa iyong likuran, Lord God. Ikaw ang mangusap, Lord God, sa message na ito. Gamitin niyo po ako, Lord God, and I pray na maraming matutunan ang bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Good evening po sa ating lahat, and meron po tayong bagong mensahe na matututunan mula sa Biblia, and ang title po nito is A Life Worthy of the Gospel. So let's start. Sa Bible, laging stressed yung isang very important na lesson at tungkol ito sa balance. Balance between dun sa ating mga pinaniniwalaan at saka dun sa ating pamumuhay. And ang Bible verse po natin ngayong gabi ay Ephesians chapter 4 verses 1 to 3. Basahin ko muna yung verse. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Pero bakit nga ba natin kailangan mamuhay ng worthily? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. This verse means that when a person is in Christ, yung buhay niya is mababago. Yung buhay niya is magta-transform naturally. So, kung nakay Kristo na tayo, syempre, automatic na yon or naturally na magfa-follow tong mga bagay na to. Kaya kailangan nating isagawa sa ating pamumuhay. Sabi din sa Ephesians chapter 2 verse 5,
God made believers alive together with Christ, even when they were spiritually dead in their sins, and that salvation comes through God's grace, not by their own works. A new life is a result of God's mercy and love. Kaya nga, hindi pwede na pareho yung pamumuhay nating mga Kristiyano doon sa pamumuhay ng mundo or ng sanlibutan. Sabi ng 1 Peter 2:9, tinawag tayo ni God out of the darkness into His marvelous light. Hindi dapat mahirap makita yung difference sa atin and dun sa mga tao na wala pang pagkakakilala kay God. So, paano natin isasagawa ang worthy walk na ito? Sabi ni Paul, Apostle Paul, kailangan natin ng 3 Christ-like attitudes para mapanatili ang unity sa church. And dito mo tayo mag-focus. So, number 1, una, humility. Be completely humble. Ito ang kapaligtaran ng arrogance. Sinasabi ng mundo, kung sinasabi ng mundo sa'yo, stand up for yourself, be assertive. Pero ang Bible, sabi, ituring mo ang iba na mas mahalaga kaysa sa iyong sarili. So, humility is choosing the team's benefit over your own personal glory. Ibig sabihin, mas mahalaga or mas pahalagahan natin yung relasyon kaysa sa pagiging tama mo. Number 2, gentleness. Be gentle. Tandaan na ang gentleness, hindi ito weakness. It is power under control. Ikaw ay isang strong person na sumusunod sa kontrol ng banal na espiritu. Si Jesus ang ating tagapagligtas, gentle siya and humble in heart. And kung at times meron tayong mga situations na kailangan nating or nagkaroon tayo ng misunderstanding, kailangan natin mag-correct ng tao, i-correct natin yung taong yun with compassion, with love. Hindi sa in a way na pagalit or yung masyado ka ng harsh. Number 3, patience. Be patient. Ito ang pagiging long-tempered. Ang hindi basta-basta sumusuko sa gitna ng mga disappointments niya, ng mga problema, o sa nakakainis na ugali ng ibang tao. We learn this patience through the things we suffer. So, hindi ka basta-basta maghihiganti. Instead, you bear insults and injury without bitterness. Bakit? Bakit nga ba natin kailangan maging patient? Kung pwede naman tayong magreklamo na lang. Magreklamo tayo sa, Lord, ang tagal naman, ang tagal nung pinagpe-pray ko. Pero bakit kailangan natin na maging patient din? At dahil lang yon, kasi ang Diyos ay naging mapagpasyente din sa bawat isa sa atin. Anong ultimate goal natin sa paggamit nitong 3 sinabi ni Paul na Christ-like virtues, ang humility, gentleness, at patience. Ito, ultimate goal natin ay ang ingatan ang pagkakaisa. Ayun nga, di ba sinabi yun sa Ephesians chapter 4 verse 3, unity of the Spirit in the bond of peace. At ang unity na yan ay hindi na natin to kailangan gawin pa or i-create or tayo pa mamblema doon kasi binigay na to sa atin ni God. Binigay na sa atin ni God. Ang utos niya lang sa atin ay dapat natin itong ingatan or i-keep. And ano ba yung sisira dito sa unity na to? Pag pumasok na yung pride, yung self-assertion, at yung pagiging short-tempered, ayun yung mga pakakasira sa pagkakaisa. Kaya naman, anong dapat natin gawin? We must walk in the Spirit and live balance. I-align na natin yung ating paniniwala sa kung paano tayo namumuhay.
Let's choose every day to put off the old self at and put on the virtues of Jesus Christ. Maging determinado tayong bawat isa sa atin to walk in the Spirit at mamuhay ng karapat-dapat sa ating amazing na calling. Amen. Amen. Napakaganda ng message po. So, how do we live worthily? So, may tatlo po akong take ko, doon, the three Christ-like attitude. Humility, be completely humble. Ang ikalawa, sabi sa humility, ituring ang iba na mas mahalaga kaysa sa'yo. Ikalawa, gentleness, be gentle. Hindi pagiging gentle, it is not weakness, hindi do kahinaan yan. Dahil si Jesus din ay gentle. Meron siyang, si Jesus humble in heart. So be gentle din to others. Ang ikatlo, patience. Ito yung mga long-tempered. Hindi basta sumusuko sa mga nakakainis na ugali ng ibang tao. Kasi kung paano tayo pinagpasensyahan ng ating Panginoon sa ating mga ugali, sa ating pagiging pasaway, so dapat ganun din tayo sa ating kapwa. So, maging yung virtue, ipag-pray natin na magkaroon tayo nito, okay? So, sabi pa, we must walk in spirit and align our life. So, put on the virtue of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa napakagandang mensahe ni Kuya Stian. Ngayon po, dadako na po tayo sa sama-samang pananalangin. Pangungunahan po tayo ng ating mga prayer lead na sina Pastor Arnel, Sab, and Janaya. Ito po. Sige po, tayo po muna ay pupunta sa sama-sama po muna nating ipanalangin ang ating bansa. At pagkatapos po nating manalangin, ipagpe-pray na po yan ni Janaya. Po tayo manalangin para sa ating bansa. Panginoon, we pray for our government leaders and officials. Dalangin namin, Panginoon, lalo na sa nangyayaring crisis ngayon about corruption. Lord, ang tindi ng effect, investment ng mga foreign businesses ay inaatras dahil sa tindi ng corruption. Pero ang prayer namin, Lord, heal our lands, forgive your patawarin mo ang bansang ito sa kanyang kasalanan at yung aming mga leaders, Lord, huwag silang maging makasarili. Dalangin na namin, Panginoon, na patuloy na ma-expose yung mga katiwalian, yung mga maling gawa sa aming gobyerno, sila'y maparusahan at kami naman, Panginoon, bilang mga mamamayan, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kaming maging instrumento, O Lord, ng patuloy din na mga mali, gawang mali. Para, tulungan mo kami na in our own little ways. Magawa namin yung tama, yung mabuti, at yung magiging blessing, hindi lang para sa aming kapwa, kundi para sa bansang ito. We pray for economic stability. Dalangin, Lord, dalangin namin
i-sustain mo ang bansang ito. Tulungan mo kami, O Lord, na sa kabila po ng mga nasasayang na pera ay dalangin ko, Lord, yung aming mga kababayan na naghihirap ay makaahon sila Yes, sa Lord. hirapan, magkaroon ng mga programa na tutugon sa kanilang pangangailangan, yung mabago yung mindset. Dalangin namin, Panginoon, na matuto kaming mahalin ang bansang ito. Hindi aksidente na kami ay Pilipino. Ito yung pagkakatawag mo sa amin, Lord. Dalangin ko bilang mga Kristiyano, tulungan mo kami na patuloy panalangin ng bansang ito at yung problema na kanyang kinakaharap. Patuloy namin dalangin na laging maging handa ang bawat isa sa amin, ang gobyerno, kami ng mga civilians, mga calamities and disasters na patuloy na dumadating sa bansang ito. Pakinig kami doon sa mga warning ng mga expert, yung mga ginagawang paghahanda, makipag-participate kami doon Yes, sa Lord. mga training, doon sa mga ginagawang seminars and other preparation. Lord, ikaw lang po ang inaasahan namin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang aming mga leaders, Yes. makilala ka rin nila, Panginoon. Higit sa lahat, bagamat napakagulo ng bansang ito at napakaraming mali na nangyayari at kasalanan nangyayari, tulungan mo kami bilang mananampalataya na patuloy kang maitaas, patuloy kang mapapurihan, hindi lang sa loob ng church, kundi doon sa ginagawa namin sa trabaho, sa labas ng bahay, at paano kami makapag-deal sa aming mga kapwa at sa aming mga kasama sa community. Salamat po, O Diyos. Meron kaming bansa kagaya ng Pilipinas. Kaya patuloy kaming umaasa, Lord, na ikaw, O Diyos, patuloy na maging pag-asa ng bansang ito at ikaw ang patuloy na maging source ng righteous governance sa bansang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, tayo po ay sama-samang mananalangin. Pangungunahan po tayo ng ating mga prayer lead na sina Pastor Arnel, Sab at Janaya. Patuloy po tayong manalangin. Lord, we pray for Salamat, Lord. Nanay Prosi, ito yung maranasan nila, Panginoon, sa araw-araw. Purihin ka sa ginagawa mo sambahayan ni Jackie, at salamat sa kagalingan. We pray for yung request ni Teacher Salve na may kasamang papuri sa ginagawa mo sa LJ. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ay binibigay mo para sa buong LJ CS team para sa Taprisa Sports Competition. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga bata na involved sa volleyball, basketball, both elementary and high school. Salamat din sa mga teachers na kumata yung trainer, coach. Salamat sa mga support ng parents. Dalangin ko patuloy mong pagpalain yung paglalaro bukas, yung iba pang games bukas, at iingatan mo ang bawat isa. Yung request ni Jason, Panginoon, yung blessing and protection mo para sa distribution sa Pililia Rizal,
Dalangin ko pa, ikaw ay dalangin po'y maging daluyan ng pagpapala liwanag ng kaisipan na kaya gawin mo sa pamamagitan po ng mga salita. Yung request din ni Ate Ami, Panginoon, thank you Lord for your daily miracles kay Baby Arco. Oh yes, Lord, we pray for Baby Arco na test para sa kanya makita na doon ano yun, sa susunod na test mawala na yung nakita. So, yes, Lord, pagagalingin mo at gagawin mo normal yung eyes ni Baby Arco, maging okay yung mata niya, walang complication, at yung provision mo po, Panginoon, sa pagpapagamot. Lahat po ng ito, itinataas namin sa iyo, O Diyos, dahil ikaw yung Diyos na mapagpala at patuloy na tumutugon sa aming panalangin. Amen. For our prayer po, let's start it with Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. So let's pray for Mr. Robbie Melianes Caballero. Panginoon, walang hanggang pasasalamat po sa lahat ng blessing niyo sa buong pamilya ng Caballero. Sa provision, Panginoon, ng Ballerina at Pambaon. Lord, salamat namin sa iyo sa provision mo sa pamilya ng Caballero, Lord God. Sa paggabay at pag-iingat sa araw-araw, sa inyong pagpuri, Lord God. Pinapanalangin po din namin ang laban ni Miss Alexa sa Friday sa broadcasting. Naway gabayan niyo po siya at kanyang grupo, Lord God. Alam namin na bibigyan niyo po ng lakas yung buong grupo na kabilang si Miss Alexa sa broadcasting. Lord, panalangin din po sa lalapit na exam ni Alexa, Lord God. Hindi lang talino ang ibibigay niya sa kanya, kundi provision, lakas, at tibay ng loob, Lord, sa pag-take ng exam niya, Lord God. And good at provision niyo po sa Caballero at Melianes family, sa mga business po ni Nanay Lindsay, Gege, Christine, at Ate Nessa. Panalangin po ni Ate Sherlyn para sa kanyang anak na si Blessy. Lord, naway gumaling ang kanyang thyroid at wag na po siya mahirapan huminga. Lord, pinapanalangin po namin. Tinataas namin sa iyo ang pasasalamat sa good health and provision niyo sa pamilya ng Caballero at Millanes, sa business nila na lumalago ngayon, Lord God. May you provide them more blessing for that, Lord God. So, business ng nanay nila, ni Miss Lindsay, Gege, Christine, at Ate Nessa. Lord, pinapanalangin din po namin yung anak ni Miss Charlene. Yung anak na si Charlene, Lord God, naway gumaling na po yung kanyang thyroid, Lord God. Alam namin na ikaw ang sigot doon sa kagalingan na kailangan ng anak ni Miss Blessy, Lord God. Lord God, yung hirap na paghinga, Lord, alisin niyo po ito sa kanya at bigyan niyo po siya ng maluwag na paghinga, kagalingan. In Jesus' name, lahat po ng pinapanalangin ni Sir Robbie Melianas, Lord God, sa inyo na po ang pupuri nito. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po tayong manalangin kay Tita Eteline Habla. Pinagdadasal niya po ang healing para kay Christopher Egualada na may gallstone. Praying din po for Rian and Ruby na naway magpatuloy ang kanilang hanap buhay sa pananahi. Kalakasan din po, Lord, sa physical na katawan at ilayo sa mga karamdaman ang mga inaabot po sa Muzon Church Plant, bata man po hanggang sa may sapat na gulang. Patuloy po at lumalim sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Protection din po at pag-iingat ng Diyos sa lahat ng workers sa Muzon Church Plant. And ganun din po sa 41 years wedding anniversary po ni Tita Etheline at ni Tito Cesar. Lord, we pray po na lahat ng prayers ni Tita Ethel, Lord, ay sagutin niyo po mula sa healing po hanggang sa guidance po
sa kanyang church plant, Lord. Ganun din po, Lord, sa kanilang wedding anniversary. We pray, Lord, na mas madagdagan pa po itong mga years na to ng kanilang pagsasama under sa inyong blessings. Thank you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, patuloy kaming nananalangin at dalangin ko rin, Lord, na yung request ni Brother Neric. Thank you, Lord, sa mga blessing na binibigay mo sa kanyang family. At dalangin ko, Lord, na ikaw lagi ang sasagot sa kanilang mga panalangin. At kasama doon yung pasasalamat sa pag-iingat sa kanyang tatlong anak na sina Erin, Riley, and King. Tunay, O Diyos, na hindi ka lang nagpo-provide, ikaw din ang nag-iingat. Purihin ka po sa ginagawa mo sa tahanan ni Brother Neric. Request ni Ate Armin, thank you Lord sa tugon na kagalingan ng aking apo na si Zoe. Salamat Panginoon na pinagaling mo ang batang si Zoe at salamat din Lord sa pag-iingat mo sa buong pamilya ni Ate Armin na lumalabas araw-araw para pumasok sa school at sa work. Panginoon, tunay na ang protection mo po ay higit pa sa kaya naming isipin. Kahit hindi namin minsan nire-request yung presence at yung protection mo, hindi kami iniiwan. Salamat po sa ginagawa mo sa family din ni Ate Armin at patuloy din po namin ilalapit sa iyo ang request ni Ate Aida, praying for my complete healing. Yes Lord, anuman po yung karamdaman o sakit na ito. At salamat po doon sa gagawin mong healing na yon. We claim it in Jesus' name. Ang request po ni Ate Beth, prayer for Elise. Lord, we pray for Elise. Yung complete healing para sa kanyang asma. Natalisin mo yung pain na dala po nitong asma at kanyang ubo. Part ng kanyang body. Hinihiling din na Hindi po ating pong ipagpatuloy ang ating pananalangin. Tinataas po namin ang kahilingan ni Aida de Leon, praying for complete healing. Thank you, Lord. Panginoon, ikaw lang po ang hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi pagalingin si Ate Aida, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Salamat, Panginoon, salamat. Ganon din po ang kahilingan ni Ate Beth para po kay Elise sa kanyang anak. Complete healing po sa kanyang asthma at ubo that cause pain on the side of her body. Lord, yes Lord, idaloy mo po kay Elise ang iyong kapangyarihan na nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Prayer din po para kay Miss Maricar Hermosa. Thank you Lord sa answer prayer nyo para kay Liam na tunay ikaw nakapagbati ng lahat. Lord, maraming salamat po doon sa ginawa ng miracle sa buhay ni Liam. Lord God, ito po nag-iisang gawa ng buong Lord. For na Joshua, Lord, ikaw na po ang bahala sa bata ito, lalo na po may struggle po siya sa pag-aaral o napupunta. Daan, Panginoon, Lord, pinag-pray namin ang batang si Mario and Joshua, Lord God. Bigyan po siya ng motivation para ipakita sa kanya kung ano yung kagandahan ng pagpasok sa school araw-araw, Lord God.
Hipuin niyo po yung puso niya, Lord God. Kayo po ang manguna sa buhay niya at kayo din po ang manguna sa sa mga yabag niya sa pagpasok sa araw-araw. Sa prayer po ni Pastor Luwat, Lord, praise God sa buhay ng mga teachers sa MK, Lord. Pray for more kids ang kinig sa gospel at ma-disciple. Lord, thank you po sa pagbibigay ng magandang buhay at blessings sa buhay ng mga teachers sa MK and sa kids, Lord God. Pinagpipray po namin yung bilang ng mga bata. Lord, ikaw po ang manguna sa pag-gather sa kanila at pakita nyo kung gaano po kayo ka-powerful para sa mga bata ngayon, Lord God. Lord, ito din po ang prayer ni Miss Christine Valle. Lord, thank you for your guidance and provision for our family, Lord God. Grabe ka po gumalaw sa buhay ng pamilya, Lord God, nila Miss Christine Valle. Pagpatuloy niyo po yung guidance and provision na binibigay niyo sa kanila. And gayon din po kay Miss Evelinda Cruz Benitez, Lord. Praying for my daughter, Sarah. Buksan ng Lord ang puso nito sa pag-unawa, Lord God. Kayo po ang humawak sa puso ni Miss Sarah na anak ni Miss Evelinda, Lord God. Hipuin niyo po siya at ipakita niyo ang ganda ng pag-unawa sa puso niya, Lord God. Lord, pinagpipray po namin lahat ng prayers na nandito, Lord God, sa kagalingan ninyo, lahat po ito ay matutupad, lahat ng healing, Lord, ipagod po sa kanila yung blessings and yung um, patawad sa mga tao dito, Lord God. Kayo na po ang bahala, Lord. Tinataas na po namin ang mga prayers nila sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Tuloy po tayong manalangin. Sabi po sa Matthew 21 verse 22, "And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith." So let us continue to ask in prayer. Sa prayer po ni Kuya Roel, thank you Lord sa pag-iingat niyo po sa kanyang kuya sa operation niya. Salamat po dahil hindi niyo po siya pinabayaan sa pag-unstable niya during operation. Salamat po dahil hindi man po natapos ang operation sa kanya, pero naka-recover naman po siya sa kanyang critical na situation. Thank you Lord for the healing po sa kuya ni Kuya Rowell po, salamat po dahil hindi niyo po siya pinabayaan sa buong process po ng kanyang operation hanggang sa healing po niya. Ganun din po, pinag-pray din po ni Kuya Rowell ang patuloy na kagalingan at mabilis na recovery para sa kanyang kuya. Ganun din po na ma-address ng mga doktor yung reason kung bakit po nagkaroon siya ng unstable operation. Ganun din po, Lord, sa favorable results sa panibagong lab test para sa kanya. And we pray, Lord, na matapos po ang operation sa kanyang balikat at makauwi na po siya. Lord, tinataas po namin sa inyo ang kuya ni Kuya Roel po. Pray, Lord, na kayo po ang patuloy na mag-guide sa kanya, Lord, at kayo po ang humawak po sa mga doktor po na mag-aasikaso sa kanya sa hospital po na kanyang pinupuntahan, Lord. We pray, Lord, na lahat po ng needs ng kuya niya ay maibigay niyo, Lord, lalong-lalo na po ang healing. Bless him, Lord, and guide his family. In Jesus' name we pray. Amen. At sa mga kasama ko po nagpe-pray, lalo na yung ating mga viewers, pwede po bang yung ating kamay, right hand, extend natin sa screen kung yan man ay laptop o phone, pagpapakita ng ating pakikiisa sa mga prayer request na to. Panginoon, nilalapit namin ang request ni Ate Arlene, yung complete healing Maida. Noon, Maida, in Jesus' name, request ni Ate Banji o pasasalamat ni Ate Banji. Salamat Panginoon sa buong maghapon. Sa tunay o Diyos na ikaw nga po ang nagsusustain sa bawat isa sa amin sa araw-araw. Salamat sa kalakasan at sa pagkain na kinakain sa araw-araw. Purihin ka sa provision mo, O Lord. Yung panalangin para sa kanyang kapatid na si Rohel Reyes, palakasin mo siya at huwag mo siyang pababayaan. Yes, Lord. Kung ano naman po dahilan ng kanyang kahinaan,
ikaw po magbibigay ng kalakasan kay Ruel o Rohel. Dalangin din para kay Jerkins, naway gabayan at patnubayan at pagkaingatan mo po siya. Yes, Lord. Dinadalangin namin sa si Jerkins Tarsol, ikaw o Diyos at mga salita mo maging gabay niya. Kung hindi pa niya, Panginoon, nabibigyan ng pansin ang salita mo, dalangin ko po, marinig niya ito. At dalangin din namin na tulungan niyo rin po na makapag-provide ng panghulog sa settlement. Huwag mo pong pabayaan. Yes, Lord, si Ate Vanji, yung provision mo po ay maranasan niya at kung ano man po yung dapat isettle at dapat hulugan sa biyaya mo, Panginoon, ito po yung mahuhulugan at matatapos. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa buhay ni Ate Vanji, sa kanyang pananampalataya sa iyo, ilapit yung kanyang mga concern, yung request ni Ate Armin, Panginoon, kaligtasan ng kanyang buong sambahayan. Yes, Lord, gumamit ka ng mga tao doon sa kanyang mga mahal sa buhay na malayo sa kanya. Gumamit ka ng mga tao, Panginoon, upang maabot ang kanyang mga kasambahay. At doon naman sa nakarapit kay Ate Armin, dalangin ko yung buhay ni Ate Armin ay sapat sa lahat ng mga bagay na hindi na, yes Lord, sinasansala namin, Panginoon, yung mga yan, pagkakaalipin na yan, mga gawaing masama, alisin mo po yan sa sambahayan ni Ate Armin. Hindi mo po kalooban, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa at patuloy na pagbabago mo ang maranasan ng sambahayan ni Ate Armin. Salamat po, Panginoon, sa mga request na ito na hiniling ni Ate Arlene, ni Ate Vanji, at Ate Armin. Purihin ka dahil ikaw ang tutugon sa lahat ng ito, O Diyos. Amen. Amen. Let's start it with Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my right. Let's start the prayer of Mr. Rafael Cortez Bautista, praying for peace of God into our hearts and mind and peace to our nation. God, we pray for peace sa heart namin, sa mind po ni Lord God, sa peace sa nation, Lord God, sa nangyayari ngayon. Ikaw po ang nag-iisang kayang sumagot dito, magbigay ng peace and ng love dito, Lord God. We pray for that po, Lord God. And din po sa prayer, Miss Amy San Victor's prayer request for I saw Celeste. Naway kuha ng clearance sa doktor para makapagpabunot ng lab test sa pananakit ng likod, guidance sa Lord sa business. Lord God, pinagpipray po namin na kung ano man po yung kailangan kunin nila Miss Amy sa doktor para sa pagpapabunot ng ngipin, Lord, nakuha po nila. And yung lab test po para sa pananakit ng likod na alam po namin na ikaw po ang magpapagaling ito in Jesus' name. Lord, yung guidance din po sa business nila, Lord God, for that goodness, Lord, sa inyo ito manggagaling, Lord God, yung abundance sa business nila, Lord God, in Jesus' name. Ganun din po kay Miss Beth Espiritu Candelaria, Lord, praying for the healing of my niece, touch her whole body and heal all diseases in her body and make her body strong and be healed. In Jesus' name, Lord God, kayo po ang bigyan niyo po ng healing yung niece ni Miss Beth sa kanyang pananakit sa whole body, sa mga diseases niya sa whole body, Lord God. Alisin niyo po ito at bigyan niyo po ng peace yung katawan niya, Lord God. Bigyan niyo po ng kagalingan, Lord God. In Jesus' name, gagaling po pagalingin niyo po yung pamangkin niya, Lord God. Ganun din po kay Miss Arlene De Leon, protection and guidance kay Jason and Jessa na makauwi ng ligtas, malayo sa sakit at kapahamakan. Lord God, we pray for the protection of Mr. Jason and Miss Jessa na ngayon ay uuwi. Sana po ay makauwi sila ng ligtas
at malayo sa mga sakit at sa mga evil spirits na nakapaligid, Lord God. Kayo po ang magbigay protekta at ng provision sa kanila sa pag-uwi nila, Lord God. Lord, lahat po ng prayer na ito, uh, tinataas po namin sa inyo yung healing, yung protection, and provision na hinihingi ng tao ito, Lord God. Kayo na po ang manguna, kayo po ang mag-provide, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Tuloy po tayong manalangin para po kay Pastora Miden, praying po for the Youth Leaders Retreat on Saturday, November 22. Ganun din po ang fellowship ng mga NCCCC, Pastors' Wives, and Lady Pastors Fellowship. We pray, Lord, na kayo po ang mag-guide, Lord, sa program po na gaganapin sa November 22. We pray, Lord, na ihanda niyo po lahat ng pangangailangan, Lord, and as well po yung mga taong kasama doon at mag-organize doon. Give them wisdom, Lord. Ganun din po kay Ate Aisa na maging stable po ang kanyang Kuya Alan at matuloy po yung operation niya sa balikat at maging yung ibang procedure po na gagawin sa kanya. Lord, tinataas po namin sa inyo ang Kuya po ni Ate Aisa. We pray, Lord, na kayo po ang patuloy po na magbigay ng patnubay sa kanya, Lord, sa kanyang operation, Lord. Ihanda niyo rin po lahat ng mga pangailangan niya, Lord. At kayo po ang magbigay sa kanya ng healing. Ganun din po kay Ate Rose Ann. Praise God for the successful launch, session, and forum. Thank you for the wisdom and guidance. He who promised is faithful. Please continue to lead our management and team for your glory. Yes, Lord, we pray po for Ate Rose Ann's work, Lord. Kayo po patuloy pa na mag-lead sa kanilang management, Lord, and that they will receive uh, all the good things, Lord, and success po for your glory. Ganun din po kay Ate Ophel. We pray for our President to stay godly in spirit and in truth. Pray, Lord, for our President, Lord, na maging guarded po siya ng nothing but with truth, Lord, and would be God-fearing. Tinataas po namin sa inyo ang mga prayer request po ng mga taong. Love you, Lord. Praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, samahan niyo po ako. Patuloy tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Lord, yung request ni Brother Ruel, patuloy na pagpapala at pag-iingat para sa kanyang pamilya. Yes, Lord. Papalain mo kanyang pamilya. Yung favor and blessing sa pag-aaral ng kanyang mga anak at sa trabaho ng kanyang asawa. Yes, Lord, dalangin namin na ikaw po ang mag-bless sa asawa at mga anak ni Ruel. Praying po na ma-restore ang pasok namin sa trabaho at makahanap ako ng trabaho habang naka-temporary shutdown kami. Panginoon, tugunin mo ang request nito ni Ruel na hindi po madali yung ganitong sitwasyon. At habang naghihintay siya ng trabaho, Lord, i-sustain mo sila, yung provision mo maranasan. Pero ikaw din ang tumugon upang magkaroon po siya ng source of income. Yung financial provision sa lahat ng bayarin, daily needs, sa bawat at pamasahe ng mga estudyante. Yes, Lord. Tinataas namin ito. Dalangin ko, wag mo po silang pagkukulangin. At wag mo rin ipapaintulot, Lord, doon sa panahon na merong matinding pangangailangan ang sambahayan ni Brother Ruel ay makagawa sila ng mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Doon sa panahon na meron silang matinding pangangailangan, ikaw po, O Diyos, ang magiging katugunan sa lahat ng ito. Yung request ni Pastor Glenn, Lord, yung prayer for men's retreat this November 28, 29. Yes, Lord, we pray na yung buong programa ng retreat na ito patuloy na maggamit mo, Panginoon, upang mahamon ang aming mga kalalakihan, makapag-invite pa at maging opportunity ito, Lord, upang mabuklod at mangyari yung kalooban mo po para sa men's ministry, yung Men on Fire. Dalangin ko, Lord, ngayon pa lang on fire yung faith at yung buhay Kristiyano ng bawat isa at pag-uwi mula doon sa retreat, higit na nag-aalab na karanasan ang kanilang dadalhin sa kanilang mga tahanan
at sa kanilang mga ministeryo. Provision para sa mga delegates at anointing para sa bawat isa. Ang dalangin po namin maranasan ng buong team at yung mga nag-aayos ng retreat na ito. Yung request ni Pastora Lorna, Lord, prayer para sa lahat ng church planters, yung pag-iingat mo po ang maranasan ng bawat isa at yung pagsama ng yung banal na spirito, ang maranasan nila, yung karunungan na nagmumula sa iyo, ang patuloy na siyang ipagkakaloob mo sa bawat isa. Dalangin ko rin, Lord, bawat church planting network na to makapag-produce sila ng mga homegrown church planter. Kiniklaim namin yan in Jesus name upang yung mga team na pumupunta, sila naman ay makaabot ng iba pang lugar. Salamat po o Diyos sa pagkakataong binigay mo mailapit namin ang request ni Brother Oeli, ni Pastor Glenn at ni Pastor Alona. In Jesus name, Amen. Kasi po tayo sa next prayer for Miss Christy Esguerra. Lord, tutunan niyo po ako matagal na aking sakit sa bato at sa abdo at sa lahat ng mga problema sa buhay. Lord, hindi po kami ng provision, protection sa buhay ni Miss Christy Esguerra, Lord. Tulungan niyo po siyang matanggal yung sakit sa bato at abdo na, Lord God. Bigyan niyo po siya ng healing para doon, Lord God. And sa problema niya sa buhay, Lord, may you take that away from her, Lord God. Bigyan niyo po siya ng magandang buhay, ang tahimik na buhay, Lord God. Palitan niyo po yung problemang yun, ng mga katahimikan, Lord God. Lord, ganun din po sa prayer ni Miss Norna Parpan Marusio. Maraming salamat po, Lord, sa inyong guidance and protection sa aming family, Mauricio, Parpan, Hapak, Mediado, San Juan, Paez, at Martinez family, maging sa akin lahat ng relatives and friends. Lord God, maraming salamat po sa blessings and provision and happiness na binibigay nyo dito sa pamilya na binanggit po ni Miss Lorna, Lord God. Patuloy niyo po itong bigyan ng guidance and protection in their everyday lives, Lord God. Ganun din po sa prayer ni Miss Christine C. Valle. Thank you, Lord, sa pag-iingat po sa aming sambahayan at sa pagkagamit mo po kay Kuya Sean sa pag-deliver ng message ngayong gabi. In Jesus' mighty name, Lord, maraming salamat po sa pag-ingat nyo sa sambahayan at paggamit nyo kay Sean, Lord God. Patuloy niyo po po siyang gamitin sa will niyo sa kanya, Lord God. Alam ko po mas madami po kayong plan para sa buhay ng tao na yun, Lord God. Ganun din po sa prayer ni Ms. Ophel Cortez Bautista. Thank you, Lord, for your medical provisions and protection, healing from painful knee joints and legs. Lord, pinapasalamatan po namin kayo sa pagbibigay ng provision and protection, healing sa kay Miss Ophel, Lord God, sa painful knee na karamdaman niya and sa legs, Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil binigyan mo ng katahimikan yung sakit na dinadala ng knee joints and legs niya, Lord God. Lord, pinapasalamatan ka po namin, itinataas po namin ang prayer ni Miss Christy, Miss Lorna, Miss Christine, and Miss Ophel sa inyo, Lord God. Kayo na po ang magbigay ng protection, guidance, and healing sa bawat isa sa kanila. In Jesus' name we pray. Patuloy po tayong manalangin para po kay Jesus Meneses, praying po for healing sa kanyang wife po na si Flor Delina, para sa kanyang karamdaman sa puso, sa goiter, and sa kanyang kidney, at sa kanyang cholesterol. Heavenly Father, we pray po for the wife of Kuya Jesus. We pray, Lord, na kayo po ang mag-meet ng kanilang mga pangangailangan, Lord, and kayo po ang mag-provide sa kanya ng healing, Lord. Ganun din po, Lord, sa process ng kanyang karamdaman hanggang sa healing. We pray, Lord, na kayo po ang sumama sa kanya and hindi po siya iwan sa anuman po ang kanyang kailangan gawin. Ganun din po, Lord, we pray for Teacher Joanna. Itinataas po sa inyo ang restoration ng relationship ng Grandpa family. Pray, Lord God, na patatagin niyo po ang puso
ni Nay Lydia at makita po niya ang pagkilos ng Holy Spirit sa kanilang family. Ganon din po, Lord, sa family ni Ate Mylene, Maddie, kayo po ang mag-provide ng kanilang mga pangailangan. At makita din po nila ang Diyos na pinanampalatayaan nila ay buhay at napaghimala. Pray, Lord, na itong prayer request po ni Teacher Joanna, Lord, regarding sa restoration ng relationship po ng families and ang pagkilala po sa inyo. We pray, Lord, na gumawa po kayo ng ways, Lord, gumamit po kayo ng mga tao upang maranasan po nila ito. Sa inyo po namin itinataas sa mga prayer request na ito. Pray, Lord, na patnubayan niyo po sila, ang bawat isa sa kanilang mga pamilya, at i-meet niyo po ang kanilang mga pangailangan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Puri ng Diyos. So, Panginoon, patuloy kami malapit for surgery ni Ate Cora this week at financial provision. Yes, Lord, dalangin po namin na kumilos ka sa gagawing surgery nito ni Ate Cora. Mararanasan at yung pagtugon mo sa kanilang pangangailangang financial. Ikaw po, O Diyos, ang sasama at yung provision mo ay dadalog. Praying for protection and guidance kay Maki who is going to Cebu bukas. Lord, ingatan mo si Maki at dalangin ko hanggang sa parating siya ng Cebu at makabalik. Yung protection mo at yung presence mo ang sasama po kay Maki. At kung man yung gagawin niya doon, dalangin ko ma-accomplish po ito ni Maki at gamitin mo rin itong pagkakataon para maging channel of blessing si Maki doon sa kanyang work at doon sa kanyang workplace. And patuloy na yung guidance and provision po sa Sitio Victoria OBS. Ito po ang aming dalangin. Yes, Lord. Tulungan mo po si Kuya Bong doon sa ginagawa nilang OBS sa Sitio Victoria. Dalangin ko po, Panginoon, maranasan ng mga tao doon sa kanilang OBS yung kapangyarihan ng salita mo at maranasan nila, Panginoon, yung provision mo. Patuloy din kami lumalapit sa iyo. Dala-dala ang request na to ni Brother Benji. Evelyn, tulungan mo po ang apo kong si Yentil. Yes, Lord, pagalingin ang karamdaman. We pray for Yentil, Lord. Kagalingan po para sa kanya. Ang dalangin namin right now, we claim healing. Lord, inihingi din namin ang kagalingan ni Kuya Benji, na asawa ni Ate Evelyn. Yung kanyang mga mata na need ng injectable. Lord, kung ano man po problem ng mata na yon, ikaw po ang magiging kagalingan nito. So, hinihiling po namin ang kagalingan ni Yentil at ni Kuya Benji in Jesus' name. Even yung request ni Ate Christine, Panginoon, praying for spiritual growth ng CLC family at ng aming mga OBS, adult, youth, and children. Yes, Lord, salamat po sa pamilya ng Valle na ginagamit mo upang maabot yung mga adult, youth, and children doon sa kanilang area. Panginoon, yung binibigay mong opportunity na ito ay patuloy po na magamit upang i-advance ang yung kingdom. Ang dalangin ko at deklarasyon, yung authority and power na nagmumula sa iyo, ang sasama po sa bawat isang member ng CLC family sa kanilang paghayo, Panginoon. Gagawa ka ng mga himala doon sa kanilang OBS, adult, youth, and children. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito at patuloy namang itinataas sa iyo ang request ni Kuya Bong, ni Ate Evelyn, at ni Christine. In Jesus' name, Amen. Amen. So, patuloy po tayo sa prayers. Prayers ni Miss Lorna Parpan Morusho. Praying for rin po ang kagalingan sa karamdaman ng aking tiya Paz Habak, tiya Sonia Mediado, Carol Marcaida, Nene Francisco, at sa lahat ng aking relatives and friends na may karamdaman. In Jesus' name. Lord God, we pray for these people na bigyan niyo po sila ng kagalingan sa mga nararamdaman nilang
sakit sa kanilang mga katawan. Lord God, kayo na po ang bahala sa kanila. Patuloy niyo pong iparamdam sa kanila yung ginhawa na dala niyo, Lord God. Ngayon niyo po sa prayers ni Miss Joanna Caballero Valle. Lord God, samahan niyo din po si Ate Lynn Aliano. Patuloy po siyang manampalataya sa iyo, anak na si Jesus, bilang Lord and Savior niya. Kayo po ang umayo sa relationship niya sa kanyang in-laws at patuloy mo po siyang ingatan, Lord God. Binibigay po namin sa inyo ang prayers na ito, Lord God. Naway kayo po ang manguna din sa inaayos na relationship ni Miss In at kanyang in-laws, Lord. Kayo po ang Lord na kayang mag-fix ng mga relationship na katulad nito, Lord God. Bigyan niyo po ng peace and yung prayers din po na patuloy sa pananampalataya na po na ni Miss Dean, Lord God, kayo po ang magbigay sa kanya ng vision na kung gaano kagaan manampalataya sa inyo, Lord. In Jesus' name, Lord. Ngayon din po sa prayers ni Mr. Dante Simon. Salamat, Lord, sa lahat ng katugunan mo sa aming mga panalangin. Thank you, Lord. Lord, you're so powerful, Lord God. Maraming salamat po doon sa mga answered prayers na in-answer mo, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord. Ngayon din po sa prayer ni Miss Christine C. Valle, complete healing of my mother-in-law, healing for Ate Lani, Creo, low potassium, and hemoglobin. John Lawrence Valle, LV Roque, Raleigh Roque, Lemuel Valle, spiritual breakthrough. Lord God, kayo po. At yung healing na hinihingi po nila, Lord God, kayo po ang magbigay sa kanila. Yung spiritual breakthrough, Lord, ibigay niyo po sa kanila kasi ito po ang aayos ng buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, may all this prayer, the healing, the provision na hinihingi po ng bawat isa ay naway ibigay niyo po sa kanila, Lord God, ng tahimik at pa, Lord God. Yun lang po, Lord, nahatin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay manalangin ulit para po kay Ate Vanessa Caballero. Lord, tinataas po niya sa inyo ang Grandpa family na kanilang OBS po. Naway magkasundo-sundo na po sila at magkaroon ng matibay na pananampalataya sa inyo. Lalo na po na nalalapit na ang Pasko. Katagpuin mo po ang bawat isa sa mga nagdaraan na karamdaman sa kanilang pamilya. We pray, Lord God, na yung Grandpa family, Lord, we pray po for the restoration po sa kanilang family. Kayo po ang gumawa ng mga paraan, Lord, upang maging magkaayos po ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Ganun din po, Lord, wag niyo pong hayaan na mag-spend po sila ng Pasko na hindi po magkakaayos ang bawat isa. Lord, ganun din po, tinataas din po ni Ate Vanessa ang kanilang OBS, Jesus is Hope, at salamat din po, sa Salamat Street OBS. Dalangin po niya ang paglago ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord, sa kanilang OBS, Lord, at sa mga tao po na kabilang doon. We pray, Lord, na kayo po ang patuloy na gumabay sa kanilang OBS, Lord, at ang paglago po ng bawat isa. Mas marami pa pong attendees, Lord, at mas marami pa pong mas makakilala sa inyo. Ganun din po sa award ni CJ, Lord. Thank you po, Lord, at sa inyo po lahat ng kapurihan. Thank you po, Lord, for the life of CJ. Salamat po sa kanyang award na natanggap through the wisdom po na binigay niyo sa kanya. Patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom, Lord, at guidance sa kanyang pag-aaral, Lord, at sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ganun din po sa pag-iingat, Lord, kay Ate AJ at Kuya VJ ni Ate Vanessa. Maraming salamat po, Lord, sa buhay na Ate Vanessa at sa kanyang mga pinagpipray. Pray, Lord, na kayo po ang gumabay at mag-meet po sa kanyang mga ipinagdadasal. Sa inyo po namin tinataas ang bawat isa, Lord, at ang bawat prayer request na ito ay maging makamit po, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Po, patuloy tayong manalangin. Samahan niyo po ako mag-pray para sa mga
prayer request na po. Lord, we pray yung request ni Pastor Glenn for God's protection over our country in the issue of West Philippine Sea. Excuse me. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang mag-iingat doon sa aming mga military personnel na nandun sa lugar na to ng West Philippine Sea. Hindi po madali na yung sitwasyon, ah, ikaw magbibigay ng protection at comfort. Dalangin namin na bawat personnel nandun sa West Philippine Sea, maramdaman nila, Lord, na ang buong sambahayan ay nananalangin at sumusuporta sa kanila. Even yung mga pamilya po ng mga service personnel o yung aming mga kasandaluhan, Panginoon, yung mga pamilya na iniiwan nila, ito rin po, O Diyos, ang magbibigay protection. Panginoon, wala kaming modern military hardware. Limited yung kakayanan ng bansang ito. Pero ikaw yung Diyos. Yun lang ang meron kami, yung pananampalataya sa Diyos na unlimited yung kapangyarihan. So, huwag mo pa ipahintulot, Panginoon, na magawa ng China yung gusto nilang gawin. Dalangin ko, huwag mo pong pahihintulutan na yung aming mga kawal doon ay masasaktan man lang. So, pinagkakatiwala po namin sa yung issue ng West Philippine Sea, yung patuloy na biyaya at protection mo ang maranasan po ng aming mga sundalo at mangingisda doon. Yung request ni Ate Beth, praying for safety and protection para sa kanyang pamilya na pumapasok araw-araw sa work, yung kanyang 4 na apo na nag-aaral, we pray for your protection, keep them all safe always as they go to school. Yes, Lord, yung tinataas namin para sa sambahayan ni Ate Beth. Protection and safety always for Ate Idelia, ni Attorney Wilbert, and all the members of our Candelaria and Espiritu family. Yes, Lord, maranasan po ng bawat family ng Candelaria at Espiritu yung protection and safety mo sa araw-araw. Yung request ni Teacher Joanna, Father God, itinataas din po sa inyo ang pamilya ni na Brother Joey Balagot at Sister Leia Roque Balagot. Patuloy po kayong kumilos sa buhay nila at maranasan po nila ang inyong kapangyarihang magpagaling, mag-provide at mag-guide sa bawat isa sa kanila. Yes, Lord, kung ano man po yung kagalingan, kailangan ni Leia at Joey, Panginoon, kung sino man yung nangangailangan ng kagalingan para sa kanilang pamilya, ikaw po, O Diyos, ang tumugon nito at mag-provide din para sa kanilang pangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, yung mga salita mo na narinig na itanim sa kanila, ito yung maging gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, nilalapit namin sa iyo itong mag-asawang ito at ang kanyang tahanan. Ikaw po, O Diyos, ang kumalinga at patuloy na kanilang maging batong kandungan. Salamat po, O Diyos, sa request na to ni Teacher Joanna, ni Ate Beth at ni Pastor Ben. Sa iyo po namin lahat tinataas yung pag-iingat at protection mo para sa bansang ito at patuloy na kagalingan at pagsama mo sa bawat miyembro ng pamilya nila Ate Beth at ng inaabot nila Teacher Joanna na si Joey at Leia. Salamat po, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Amen. Ipagpatuloy po natin yung pag-pray para po kay Ms. Juana Caballero Valle. Lord, praying for our cell group, branches of Grace, Carmela Jean Angeles, Pitsi Marcedo, Marcado, Liz, and Mabel Martin. Lord, pinipray po namin mga taong binubuo ng cell group na to, Lord God. Kayo po ang magbigay ng blessing sa kanila, ng guidance and provision, God. Tinataas namin yung praise nila sa inyo, yung faith nila sa inyo, Lord God. Lalo niyo pa po itong patatagin, Lord.
gamitin niyo po sila sa kung ano man yung will niyo sa buhay nila, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Salamat sa Diyos. Doon po sa mga prayer request na hindi na ipanalangin ngayong gabi, wag po kayong mag-alala. Yan po ay patuloy na ipapanalangin ng ating mga intercessor. Amen. Dadako na po tayo sa ating mga announcement. Tithes and offering and pledges. Okay po, dito po natin ipapadala ang ating tithes and offering tsaka mga pledges. Ayan po sa GCash. Meron po diyan. Okay po. So sabi nga po, tayo ay pinagpala, so tayo po ay magbahagi kung ano po ang nararapat, lalo na po sa ating Panginoon at sa ating Iglesia. Ito po, nakasulat na po sa screen ang mga numero. Meron po dyan sa BPI, meron po dyan sa GCash. Okay po. Meron ding dollar account natin. Okay po. Dako naman po tayo sa ating Sunday worship service. Every Sunday at 8 a.m. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ating liguhang pananambahan. Yan. The Messiah Kids Sunday Service at 8 a.m. in person. Kasabay po yan ng ating adult service. Pwede nyo pong i-join ng inyong mga anak at apo dito po sa Messiah Kids Sunday Service. Okay, Men on Fire. Meron po silang retreat na gaganapin po sa November 28 at 29. Pinang-iimbita po ito sa mga kalalakihan. Okay. Meron po tayong TMCC Church Annual Meeting. Gaganapin po yan ng December 14, 2025. Alas 8 po ng umaga. Nakapaloob po yan sa ating Sunday worship service. Ito po, meron na tayong YouTube. Subscribe lang po. Okay po, para makita nyo po yung mga video ng mga nakaraan natin ng mga service. At meron po tayong POP, Power of Prayer, every Wednesday at 7 p.m. Sama-sama pong panalanginan sa bawat isa. Patuloy po tayong makilahok. Amen. Hallelujah. Po, salamat sa Panginoon. Tinatawagan po natin muli si Pastor Arnel para po sa closing prayer at benediction. Yan, salamat po sa bawat isa na nakasama ko dito sa ating Zoom, si Ate Osang, yung aking dalawang teacher, si Zab at si Janaya. Of course, si Ate Amor at si Ate Mai. At yung pong kasama namin sa Facebook, thank you po sa inyo, huwag kayong magsawa. Patuloy din natin i-share to. At bago po ako mag-pray, pwede po ba mag-comment tayo doon sa ating comment section ng Praise the Lord. Yan, i-comment Praise the nyo. Lord. Even kahit tapos na tong ating POP, mag-comment pa rin tayo doon sa ating page sa TMCC ng Praise the Lord. At lagay natin yung kabutihan niya, yung reason kung pa tayo nagpapasalamat. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa pagkakataong ganito. Ang dami naming concern. Pero ang dami pa rin ang ginagawa mong pagtugon dito. Salamat, O Diyos, sa iba't ibang kaparaanan, nararanasan namin ang kapangyarihan mo. Yung iba doon, hindi na namin napapansin, pero kumikilos pa rin. Purihin ka, O Diyos. At patuloy kong dalangin, O Diyos, at inaalala yung marami naming kapatid sa pananampalataya, yung mga persecuted Christians, persecuted churches sa iba't ibang lugar. Panginoon, napakatindi po ng persecution ngayon sa napakaraming lugar, kagaya ng China, Africa. Noon, we pray for them. Dalangin ko maramdaman ng mga kapatid namin ito sa pananampalataya
yung pakikiisa namin doon sa kanilang pinagdadaanan sa pamamagitan po ng mga panalangin ito. Dalangin ko makita nila sa vision na may mga kapatid sila sa pananampalataya dito sa Yes, Lord. Pilipinas na nagpe-pray po para sa kanila. Dalangin ko doon sa kanilang pinagdadaanan na persecution, yung comfort mo, Panginoon, higit sa lahat, ang sasama sa kanila, yung kalakasan mo at yung presensya mo. Ito yung patuloy na magbigay sa kanila ng patience, ng humility at gentleness sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. At patuloy din po itong magamit upang i-advance ang iyong kingdom sa iba't ibang lugar ng mundo. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito, sa pagkakataong binigay mo sa amin upang ipanalangin ang mga request ng mga kapatiran. Salamat po sa buhay ng aming tech team na patuloy na hindi nagsasawa behind the scene. Sila yung mga tao na naglilingkod sa iyo. Si Ate Osang, yung biglaang pag-invite sa kanya as MC, salamat po doon sa kanyang time. Kay Janaya at kay Sab, Panginoon, kahit busy sa pag-aaral, nagbigay po sila ng panahon sa iyo. Salamat po. At dalangin ko, salamat din sa buhay ng bawat isa na kasama namin ngayon, Panginoon. At sa patuloy naming pananalangin at pansamantalang pag-iwa-hiwalay, patuloy na maranasan ng bawat isa yung kapayapaan, kagalakan, at pagpapala na nagmumula sa iyo lamang. Patuloy na ikaw po, O Diyos, ang aming maging kapahingahan sa buong magdamag at panibagong lakas at pag-asa sa kinabukasan. Ito po ang aming dalangin ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen, amen. Meron pa po tayong isang announcement. Meron po Messiah Kid Christmas Presentation. Gaganapin po sa December 21, 2025. Inaanyayahan po kayo at na isalin ninyo po ang inyong mga anak, ang inyong mga apo dito sa gawain na to. Amen. Salamat po. Salamat po sa ating tech team, sa mga prayer lead, at sa lahat na nag-join sa gawain ng ating mga viewers via Facebook and Zoom. At higit sa lahat, salamat sa ating Panginoon Diyos. To God be Amen. all the glory. God Glory bless to God. everyone and good night. Thank you. Thank you po. God Good bless. night. God bless po. See you Sunday.